Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Bank Secrecy Law, pinaamyendahan upang hindi magamit sa ilegal. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Panahon na upang amyendahan ang umiiral na Bank Secrecy Law. Ito ang deklarasyon ni Senator Joel Villanueva sa kanyang sponsorship speech sa Senate Bill 1728 o ang Banking Reform for Integrity, Good Governance, Honesty and Transparency o BRIGHT Act. Ayon kay Villanueva, ang Pilipinas na lang ang siyang may pinakamaigpit na batas pagdating sa banking industry. Ito ay dahil sa Bank Secrecy Law na nakapalod sa Republic Act 1405 at Republic Act 6426 na simulang ipatupad 70 taon nang nakalipas noon pang 1955. Paliwanag ng senador, napakagandang layunin ng batas para protektahan ang lahat ng mga gustong maglagak ng pera sa bangko. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay ginagamit itong sangkalan ng mga iilan nating mga kababayan na sangkot sa iba't ibang uri ng katiwalian. Dahil sa Bank Secrecy Law ay protektado ang mga tiwaling opisyal, money launderer, mga nagpuponda sa operasyon ng illegal na droga at mga mapagsamantalang mandaraya. Hindi maaaring silipin ng Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Bangko Sentral ng Pilipinas at pati ng Kongreso ang kanilang mga bank account. Babala ni Villanueva, kada taon na hindi na-update ang ating Bank Secrecy Laws ay nalalagay sa panganib ang bansa para malagay muli sa gray list ng Financial Action Task Force. Kapag ito ay mangyari, hindi ang mga corrupt ang magdurusa kundi ang ating mga ordinaryong mamamayan. Ang mga OFWs na nagpapadala ng pera ay tataas ang kanilang remittance fees. Ang mga maliliit na negosyante na nag-apply ng loan ay dadaan sa mas maigpit na pagbusisyatingan ng katakot-takot na requirement. At ang mga tapat na manggagawa na nag-iipon lamang para sa edukasyon at pang-emergency ng pamilya. Samantalang ligtas ang mga taong sangkot sa katiwalian para itago ang kanilang mga kasalanan. Sinuportahan siya ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa pagsasabing hindi dapat ang mga lehitimong may bank transactions ang matakot, kundi dapat ang mga kriminal. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dad Paas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tamang alokasyon at implementasyon ng national budget, binigyang diin ni Teves. Ipinunto ni dating Finance Secretary Gary Teves na mahalagang masuri kung paano inilalaan ang national budget sa bawat sektor at kung maayos ang pagpapatupad nito. Ayon sa dating kalihim, nagpakita naman ng improvement ang 2026 national budget dahil binigyang suporta ang mga sektor na kumakatawan sa humigit kumulang 4.4% ng kabuuang budget o bahagyang mas mataas pa. Gayunman, iginiit niya na dapat tiyakin na ang mga pondong naaprubahan at inilabas sa ilalim ng budget ay tunay na napupunta sa mga prioridad ng bansa. Lumalaki naman talaga over time, no? Pero ang hamon dyan talaga, Cesar, paano nila in-implement yung kanilang pagtutulong sa bawat malaking sektor, agriculture, industry, and services, no? Ang ating hamon palagi ngayon is paano natin, doon na muna tayo sa national budget, no? Kasi siguro mas maliwanag to sa ating taong bayan. Halimbawa, meron tayong budget na 6.8, no? Ito na inaprobahan ng ating Pangulo for 2026 lang, no? Ang ibig sabihin niyan is paano yung inallocate yung pera para sa mga iba-ibang sektor at maganda bang kanilang implementasyon, monitoring, para at least ma-assured na there are two issues. Allocation and implementation. Yes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.